Alright guys, this is News Listener by Angelo. Now, pag-usapan naman natin yung nangyaring kaso laban kay dating Energy Secretary Alfonso Cusi. Kung natatandaan nyo guys, si Cusi ay Energy Secretary ni Rodrigo Duterte. Okay? At mukhang malapit siyang pumunta sa kulungan. Diba? Kasi kung natatandaan nyo, merong mga allegation na corruption noong panahon nila. Pero imagine si Rodrigo Duterte mismo nagsabi na ang korupsyon bawal sa kanyang administrasyon. Pero yung mga investigations na nangyayari, especially sa Farmally, di ba? Bilyon-bilyon yung nakuwang kontrata ng isang company na yung kanyang value ay napakaliit, aba, hindi pa nakasuhan, di ba? Ng time nila. So, merong pagpili tong dating presidente natin, di ba? At natatandaan ko sa DOH, sabi niya, "Wag niyong kasuhan muna yung yung si Duque ata, yung health secretary, kahit ang daming revelasyon doon sa kanilang procurement process, 'di ba? Pero dito, now let's see what happened. By the way guys, itong balita na to ay dati pa. Pero I just wanted to share again or share it to everyone na hindi malinis yung gobyerno ni Duterte. Okay? So let's listen from Bilyonaryo. Ng ombudsman ng kasong graft, si dating Energy Secretary Alfonso Cusi at 4 na iba pa. Kaugnay ito sa umano'y pagpayag sa Udena Corporation ni Davao businessman Dennis Uy na makontrol ang... Dennis Uy. Alam niyo na kung sino yan? Si Dennis Uy, isa siyang Davao businessman na nag-aaligid kasama tong si Duterte. Tapos na yung third telco na sinasabi na sana baba ng singil ng services sa telco, Chinese pala, 'di ba? At tapos ang dami pang anomalya. Imagine niyo. So yung mga konektado ng mga tao kay Duterte, may mga corrupt allegations, 'di ba? Tindi nila. 90% ng Malampaya Natural Gas Project noong 2019. Paglabag umano ito sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at posible silang maharap sa pagkakakulong at lifetime ban sa paghawak sa anumang posisyon sa gobyerno. Nagsilbi si Cusi bilang energy chief sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo. Di ba? Okay. So, sinampahan sila ng kaso, pero I'm pretty sure na mag-a-appeal yan sila. So now, punta tayo sa basahin nating maigi. Dito sa Daily Inquirer, okay? Sabi dito, Cusi, 10 and others set to rearrangement on October 3 Malampaya case, okay? Yung Malampaya natin pala, guys, napakaliit na daw ng reserve kung natatandaan ko. And ito yung energy sources na nakukuha sa natin. Kaso, ginawa nila ng kabustugan. At kung si Duterte sana maka-pro-Pilipinas, sana may ginawa tayo doon sa West Philippine Sea. Nag-partner tayo sa isang bansa, kung sino mang bansa, na yung interest natin ay yung inuuna. Sana nga nakakuha tayo ng at least natural sources sa ating dagat. Kaso nga lang, China Maka-China ang mga Duterte, di ba? Sana tapos sinabi niya pa na gusto niya bang gawing probinsya ng China itong ating bansa. Imagine mo, di ba? Ang ginawa nila yung Philippine Coast Guard natin pinalis sa
Kumbaga yung presensya natin doon sa West Philippine Sea is nawala. Kumbaga hindi nila inilaban yung ating West Philippine Sea, 'di ba? And sana ang West Philippine Sea isa sa uh, uh, mga natural resources na makakuha tayo ng ating gas, 'di ba? Natural gas or crude oil. Kasi ang 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 ating bansa pag bumibili tayo doon sa Middle East o sa ibang bansa, ang presyo ng ating produktong petrolyo ay napakataas compared sa ibang bansa, 'di ba? Kung meron tayong sarili nating oil deposit, o 'di ba? Makakatipid tayo ng mas malaki. Kaso nga lang itong mga walang hiyang tao na 'to ay ah, pinaglaruan pa nila, 'di ba? Ginamit pa nila itong malampaya na paubos na at wala silang ginawa para makakita tayo ng energy sources natin, 'di ba? So, napakasayang na nangyari. Okay, anyway, let's move on. Sabi dito, si Alfonso Cusi, tapos ang 10, and present Department of Energy executives are so pre-trial on October 3. Charges of graft and corruption. So the charges are alleged involvement of railroading, the sale of 45% of shares of the Malampay gas project in 2019 to a company owned Davao businessman Dennis Oy, di ba? So si Dennis Oy, yung businessman na almost nalugi yung isang company niya, di ba? Tapos iiwan pa niya sana, I think natatandaan ko parang gusto niyang takasan yun eh. Tapos ano pa, Chevron, I forgot yung gas company na included sa company niya. Tapos yung dito, which is yung yung mga gamit ay made from China, ba? Okay, sino pa ang may involved? Ito ng mga tao, pwede niyo nang basahin. Okay? All the executives also posted a bail of 90,000. So pwede silang mag-bail. Ombudsman investigation on the DOE officials began in 2022. So panahon pa to ni Duterte. After the Senate Committee Energy reported the sales of Malampaya shares. In its report, the DOE allegedly railroaded the approval of sales 45% to UC Malampaya. Okay, imagine your share is $545 million despite not passing a financial test. Pero, kumbaga, hindi pumasa sa financial test, pero ang ginawa nila, pinasok pa rin. Di ba? Kumbaga, sa logical, kung isipin mo yung loika, simpleng loika. So, financial test nila, dapat pumasa sila. Pag hindi pumasa, dapat walang mangyari. Hindi dapat makukuha ng UC Malampaya yung share na yon, di ba? Pero anong ginawa nila? Oh, pinush through nila, di ba? Oh, the DOE also approved the sale even though the UC Malampaya also did not submit audited financial statements. Grabe, di ba? Imagine niyo, hindi nagpasa ng financial statements pero inapprove nila. Ang galing. Although the ombudsman dismissed the graft case for insufficient evidence against DOE executives in 2022, it reversed the decision in 2024. I think ito pa yung before pa to si sino nga yan? Si Rimulya. Before pa siya naging ombudsman. Cusi was also recently ruled by the Supreme Court as a legitimate head of Partido. Okay, yan. So, syempre related siya kay Rodrigo Duterte. Yun. So, dapat malaman ng tao na hindi malinis yung mga Duterte. Di ba?
ang mga Duterte ay involved at pinipigil pa, especially sa kanilang mga alipores, yung any case na corruption sa kanila. Kasi ayaw nilang mabahiran yung kanilang pangalan, di ba? Kaya nga, hanggang ngayon, gustong-gusto nila nang makuha ulit yung kapangyarihan sa gobyerno para kung may chance lang uh, uh, let's just say, ang ginawa nila kay Senator Leila, di ba? Oh, di ba? They can use the power in their hands kung nasa kanila. Kaso nga lang, hindi kumakagat yung mga pakulo ng mga ginagawa nila. Di ba? Okay. Oh, that's it, guys. If you have any comments or suggestion, please write. And I'll see you sa susunod na video. Salamat po sa pakikinig.